teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2.
downcast of my soul? Why so upset and distraught? Why so sad and alone? You need to change your place and believe in Jesus' name. You've got to seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Instead of suffering and complaining, instead of worrying and frowning, why don't you call on Him, seek His face, and you will reign with Him. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Instead of suffering and complaining, instead of worrying and frowning, why don't you just call on Him, seek His face, and you will reign with Him. Why so downcast, oh my soul? Why so upset and distraught? Why so sad and alone? You need to change your place and believe in Jesus' name. You've got to seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, and all these things, and all these things, and all these things shall be added unto you. Good morning, Jesus. Good morning sa inyo lahat. everyone. Good morning, Philippines. Good morning, America. Good morning, the world. Hallelujah, Amen. hallelujah. So, magandang umaga po sa lahat. Magandang araw sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat na muli kay Lord dahil nga po kami ginamit na muli sa isa pang pag-aaral tungkol sa 7 indubitable provisions of our Lord sa ating mga believers. Sa araw pong ito ay tutukuyin natin yung ikalima na tumutukoy naman sa isang napakahalaga na gift sa atin ng Holy Spirit, which is actually the Holy Spirit. But before that, yung ating memory verse for the week, Sister Cora, basa mo ba yan? Yes. Ang memory verse of the week sa Psalms 48 verse 14. For this is God, our God forever and ever. He will be our guide even to death. Amen. Sa Tagalog, ang sinasabi naman ay na ang Diyos ay Diyos natin kailanman, sa buong panahon siya ang patnubay. Sa awit 48:14. Napakaganda. Salamat sa Diyos at narito na nga tayong muli. So, before anything else, tayo po ay magdasal, sabayan po ninyo kami, coming from the Holy Spirit, His Word, let's hear it and let us claim. O aming Diyos na dakila, makapangyarihan, mapagmahal, muli mo naming inuulit-ulit ang aming pasasalamat sa iyo sa walang sawa mong paggabay sa aming buhay
at sa walang sawang pagbibigay mo sa amin ng buhay mong salita. Sa kapangyarihan po ng Holy Spirit, sa oras na ito, muli kaming nagpapalinis dahil alam po namin ito lamang ang magiging sagabal upang ang iyo pong kapuspusan ay hindi lamang marinig kundi amin pong madama at ang iyong mensahe ay hindi lamang maisaisip kundi maisa puso at maisagawa. Again, Father, sa iyo pong pangalan, sa iyong kapurihan at sa pangalan ni Jesus, sa tulong at awa ng Holy Spirit, kami po'y gabayan mo, kami po ay narito, susunod kami o banal na Espiritu sa iyong pangunguna. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. So, again, bati muna tayo, sister. Sino man gusto mong batiin? Ay, binabati ko pala si Sister Tess. Namimiss ko na Sister Beluria. Sister Tess Biloria, si Mother. Yes, si Okay. Pastor Ray Lau. Pastor Ray Lau. At saka si Pastor Fred at si Sister Nilda. Amen. Sa nga naman. Miss you all. Miss you all, miss you all. Miss you all. Thank you. Nakakamiss talaga, no? Well, anyway, sa lahat na, lahat pong kapatiran na mula pa sa north, sa east, sa west, sa south ng ating kapatiran at lahat ng may ugnayan sa atin. Pati po yung mga bago nating mga kasama na nakakasama natin sa online gathering na ito at lahat po na ibibigay pa sa atin ni Lord. Pati ang ating mga pamilya sa bahay at mga lahat ng nakaugnay nga sa ating mga pamilya. Patnubayan tayo ng Diyos sa araw na ito at tulad ng dati, yung kanyang provision, yung kanyang protection, at yung divine providence. Alam po namin, Lord, na ito hindi mo ipagkakait sa amin. Ang banal mong dugo, ang banal mong krus, at higit sa lahat yung banal mong pangalan ay ino-authorize mo kami na gamitin ito to edify the body at sa gayon din po ay sabay-sabing kami lumago. Hindi lamang physically, hindi lamang sa pananalapi, kundi lalo na po sa spiritual aspect of our life. So, without further ado, siguro tayo magsimula na. Ang ating nga pong pag-aaral ngayon ay tumutungkol doon sa ikalima na 7 indomitable provisions ng ating Panginoon para po sa lahat ng believers. At ito nga ay una sa lahat, yung ating the name of Jesus Christ, no other name. In the name of Jesus, makapangyarihan, and you are entitled to it because we are all believers and followers of our Lord. We have been born again, kaya nga po, we are authorized to use it. Ang sumunod ay yung blood of Jesus Christ sa Hebrews 10:19. This is the divine blood, the blood of Jesus, 100% man, 100% God, at walang iba, walang iba. He's not the seed of a man, he's a seed of a woman, through the power of the Holy Spirit. At ang dugong ito ang siya ang lagi nang nakabalot sa atin, sa ating mga tahanan, sa ating mga sasakyan, upang tayo po iligtas sa lahat ng padalang problema ng kaaway. Makapangyarihang panalangin ang pagkukover sa atin ng Holy Blood of Jesus, but then again, mga kapatid, the Holy Blood of Jesus, walang iba. Ang sumunod ay yung the cross. Ang tawag din ng marami, the Holy Cross of Jesus, doon sa 1 Corinthians 1:18. Again, ang definition nito, ito po yung blood stain noong dugo ng ating Panginoon. Napaka makapangyarihan, but ang message natin doon is let us go beyond the symbol of a wooden cross, the golden cross, whatever it is. Let us always focus doon sa Diyos na napapakos dyan, kung saan tayo ay nakameron ng salvation, kung saan tayo niligtas sa lahat ng kasalanan, kasabay na ang mga kaparusahan na kasabay dito. Then last week, ang ating pong tinukoy yung the Word of God sa awit 119, 105, pati na the 2 Timothy 3:16 at saka po doon sa the power of God's Word sa Hebrews 4:12. At nakita po natin doon ang at least dalawang distinction ng word na tinutukoy sa mga pag-aaral. Ito ay yung logos, na this is the written word. Yun ang nasa ating scriptures, yun ang ating binabasa, pinag-aaralan. Pero higit sa lahat, yung rema, yun po ang ating utterance, yun ang ating i-declare. It must be spoken, it must be heard, para po naman maganap yung 2 Timothy 2 sa atin. So, napakarami pa. Kulang at kulang ang ating mga natutuklasan. Pero salamat po sa Diyos at kahit papano ay binigyan tayo ng panibagong mga kaalaman, pag-asa, that surely
will turn this to wisdom, magagamit sa pagpaparangal sa ating Panginoon. Today, ang ating naman tukoy ay doon sa author ng word na ito ng Diyos. Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo at alam ko na nasa kalagitnaan natin siya. Kaya kiniklaim na natin ang katagumpayan nito dahil tayo na may susunod lamang, speaker lang kami at kami mananatiling nasa likuran. Salamat po ng marami. At for that matter, ito na po tayo mga kapatid, ating pong Awit muna babasahin tayo. na. Bago natin basahin pala, awit muna tayo, Brother muna Minister. Thank you, Lord. The Holy Spirit is gently moving in our midst. The Holy Spirit is gently moving in our midst to heal the broken heart, to set the captives free. The Holy Spirit open our eyes to see. The Holy Spirit is gently moving in our midst. The Holy Spirit is gently moving in our midst. The Holy Spirit is gently moving in our midst to heal the broken hearts, to set the captives free. The Holy Spirit open our eyes to see. The Holy Spirit is gently moving in our midst. Sweet Holy Spirit, sweet Holy Spirit, we welcome you. Sweet Holy Spirit, in our midst. Sweet Holy Spirit, sweet Holy Spirit, we welcome you. Sweet Holy Spirit, in our midst. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. So John 14:16-17, ang sabi dito, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. Sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudiya at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Thank you, Lord, sa banal mong salita. Ang ating pong pag-aaral ay tungkol doon sa person and work of the Holy Spirit. So marami po tayong naging reference dito, pero most especially yung pong inspiration sa atin ng Holy Spirit ang nawa po'y ating marinig. At nawa nga po'y maging kalugod-lugod sa Diyos, sa Kanya, ang lahat ng aking sasabihin, aming sasabihin, lalo po ang laman ng aming puso't isipan. At i-bless yung ating desire na bisagwa natin ang anumang mensaheng ating marinig ngayon. So, salamat po.
So mga kapatid, ito nga pong ating pag-aaral na ito, yung ikalima sa series ng ating 7 indomitable provisions ng ating Panginoon sa atin, yung Holy Spirit. Sabi ng marami, at ako naman ay isa rin sa mga nagsasabi, nakaka-experience, ng Holy Spirit is one of the most neglected person of the Holy Trinity. If not forgotten, if not ignored. Ito po ay totoo. Nasabi nga ng minsan daw Sister Cora na interview si Pope Francis. Ang sabi sa kanya ay, I think this is a little bit a long time ago. Nung tanongin sa kanya na, Pope, ano po ba sa palagay nyo ang pinaka-importante na dapat bigyan ng priority ng simbahan? Alam mo ba sabi niya? Ang sabi niya ay, I think, basta ang laman ay sinasabing, dapat na palakasing muli, buhaying muli ang ministry of the Holy Spirit. So nangangahulugan lamang na ito ay pangkalahatan na dahil nga sa maraming napapag-aralan, mga messages na kalimitan ay para bagang parang panlupa lamang, yung kapakipakinabang. Hindi naman masama, pati mga virtues, character, at iba pang pag-aaral ay yung ministry nga ng Holy Spirit ay talagang hindi ganong kalakas. Hindi ganong, as a matter of fact, tayo mismo, ako mismo, sa mga pananalangin nung una, ang mga panalangin ay Our Father, saka O Holy Jesus, Your Holy Blood, yung Holy Spirit, napakadalang. But without us knowing, sabi naman ay malimit naman tayo umaawit na patungkol sa Holy Spirit. Katulad ng ating kinanta, yung mga yung initial nating pagpipray, either sa umaga or sa gabi, napakagandang namnamin pa yung kanta na yun, It's gently moving in our midst. Lalo sa ganitong pagtitipon. Well, anyway, itong Sister Cora, nasabi ko na ba sa iyo na ako'y masyadong na-intriga doon sa 3 LSS na ating na pag-aralan, nating dinaluhan? Yes, napaka-successful noon Successful in terms of yung presence nga ng Holy Spirit. Presence ng Holy Spirit. Ano nga ba yun? Nagsimula sa Bicol, pagkatapos sa Kuya po, tapos itong Saturday lang. Sa East. Sa East, sa Cainta. Maraming umaten, marami naman ang na-bless talaga, at yung mga messages ay totoo po, napakaganda. Meron lang kasi akong naobserbahan na katulad ko rin siguro nung ako ay umaten ng una kong LSS nung sa SEC, sa Philistine, SEC building. Para bang nabigla doon sa mga pinag-aaralan, not necessarily on God's love, parang pamilya na sa akin yan salvation, new life, growth. Pero pagdating doon sa sa pagtanggap sa gifts of the Holy Spirit, tapos lalo noong patungkol doon sa gift of tongues, ako'y kumbaga sanay, by faith lamang pumikit na lang ako at aking pinuntahan na ako'y naniniwala dahil sinasabi sa atin ng Diyos, sinasabi ng Biblia. Pero talagang kung i-assume ko yung ganong condition, marahil ay napakarami sa umaten ng LSS. At yung regular nating fellowship na hindi ito nabigyan ng diin at wala sa kanilang radar. Kaya nga sabi ko, siguro by starting Sunday, ang meron na akong gustong parang yung first hour sa mga fellowship, God bless me, God bless us, parang gusto kong bigyan ng series yung sa Holy Trinity. Of course, andun yung Holy Spirit. Para oriented lahat ng tao at para sila ay abreast doon sa lagi namang ang pinag-uusapan natin dito yung Holy Trinity. Old Testament, God the Father, New Testament, Jesus Christ, the Son of God, and here at the present dispensation, the grace of the Holy Spirit, and ultimately again, Holy Trinity at the end. So, yun sana, Sister Cora. Naulit ka na ba sa yun? Yeah, tama yun. Mas maganda yung first hour. Ay, thank you, Lord. Thank you. Salamat po. So, sabi nga ay, kung may tatanungin ka doon, siguro kung ako'y tinanong nung aking unang LSS, doon sa 1 Corinthians 6:19-20,
Hindi ba nyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ba nyo alam na ito'y pag-aari, hindi nyo pag-aari ang katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin nyo inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, yun ang magandang tanong din sa lahat at alam kong ang sagot dito ay narinig ko na, pero ang puso ko ay parang hindi ganong kalapat dito sa doktrina na ito. So marapat lamang siguro na ang ating pag-aaral ay tumukay muna tayo sa Holy Trinity, kung saan ang Holy Spirit ay nandun ang malaking bahagi niya. Ano ba yung doktrina ng Holy Trinity? Sabi ni Ray Pritchard, ang lahat daw na Christian, true believers at that, ay dapat nananalig sa Holy Trinity. Sapagkat pag hindi ka nananalig diyan, hindi ka tunay na Kristiyano. As a matter of fact, baka ituring pa na heretics. There is no choice. Kailangan ang pananalig natin sa Holy Trinity is 100%. Otherwise, kapos tayo, kapos ang ating pananampalataya. And in that matter, siguro dapat bawat isa ay ipag-aralan anong aking participation para maganap ito at talagang maghari ang knowledge tungkol sa Holy Trinity. So tayo mga preacher, yun na nga, ang isang approach natin is to make it a part of our study and our preaching. Ang nakita nga namin, with the permission of our pastor, yung first hour ay iukol namin dito. Gano'ng katagal? For as long as the Holy Spirit will provide. Napakahaba pala nung ako'y nag-aaral. Mula sa definition ng Trinity, pagkatapos ay yung kanyang mga function and duties, pagpasok mo sa Holy Spirit, andun siya, pero yung kanyang mga gifts, yung kanyang mga power, yung kanyang mga work, ano pala yun, napakahaba. Pero God's willing, ito ay ibibigay sa atin na tamang outline at magiging a series of kapakipakinabang to edify the body. So, yun ang sinasabi. Dapat tayo ay maniwala, manalig dito sa doctrine of the Holy Trinity. Sabi nga ay, kung wala ka dito, as a matter of fact, hindi ka talaga kasama sa wall of Christian Church. So, maraming hindi alam, ngayong alam na natin ito, ating pagsumikapan, bawat isa, tungkulin ng preacher, di ipaalala sa kanila, tungkulin ng bawat isa, saliksikin ng Bible, at naroon naman sila. So again, unang approach siguro dito, napaka-effective sa akin, sister, yung pag ikay nag-aaral ng isang doktrina o isang bagay, na pwedeng puntahan muna natin yung ano ba ang hindi ganito, yung negative side of it. Ano negative side of it? Nakita ko doon, ang sabi doon ay, Christians don't believe in three gods. Ang tunay daw na Kristiyano ay hindi naniniwala sa three gods. Kasi interpretation ng Holy Trinity, 1, 2, 3, so three gods. Hindi daw dapat ganoon. Kasi that's heresy called tritheism. Tayo dapat mono. Isa lang ang ating Diyos. Ang sabi pa, hindi raw ito yung, we don't believe that the Father, the Son, the Holy Spirit are three forms of God. Three forms of God. Para ang isang portion ay ito, isang portion ito, isang portion na ito. Ang ginagawa nga nila na para demonstration, illustration, example, para meron kong idea, sabi, pwede raw na sabihin na this is in the form of the water, yung ice, at saka ice, yung water, and iba. Yung vapor. Vapor. Ang sabi, iingat kasi yung tatlong yan are all parts of the creation. At walang pagkakataon na sa isang iglap ay buo sila, kalimitan hiwa-hiwalay. Yung water, pag nangingitan, saka pa magiging vapor. Yung tubig, pagka nalamigan, saka pa magiging ice. So, huwag kang pupunta roon, sabi nila. Meron namang isang hindi naman namin milo sa po, pero parang part of may katotohanan din. Yung dry ice, familiar ka ba, sister, doon sa dry ice? Yes, dry ice. Dry ice, ano? Oo. Ayun pala, solid. Pero nausok. Pero nababasa ang kamay mo. Ganun nga ba yun? Pero hindi na yun. Sabi dito, huwag ka nang pupunta doon kasi that's part of what we call as modalism. Parang may model, nagpa-parts-parts sila. Huwag ka nang pumunta roon. Hindi tayo dapat sa ganon. At meron ding pangatlo na sabi, we don't believe that the Father, the Son, the Holy Spirit are parts or pieces
parts of pieces. Here is itong deity, itong pagka-Diyos. Ang kanila daw sharing doon is 1/3, 1/3, 1/3. Hindi ganoon. 100% God, 100% God, 100% God. Hindi pwedeng paghatiin ng isang kabanalan. So, hindi tayo sa ganoon pupunta. Yun ang isang advice kung ano ang dapat nating approach sa ating Holy Trinity. Ang sabi din dito sa ating nakita ay, saan ba dito matatagpuan? Saan ba sa Bible matatagpuan ang doctrine na ito? Of course, yun ay nasa Old and New Testament. Ang sabi doon sa God is one, ang isa doon agad na nakita ay sa Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. So, the Lord is one. Isa lamang ang Diyos, 3 persona. At wag natin itong bibigyan ng malalim na pag-iisip. Sabi nga dito, by faith, tanggapin mo yan, and little by little, makikita mo ang ibig sabihin. The effect of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit sa atin ay mabubuo. You are not ready anytime, lalo pa ngayon. At may sinasabi pa nga tinutukoy pagka ito daw ay, pagka iyong, ano sabi doon? Pag iyong inintindi, wala kang patutunguhan ko ikay nag-iisa. Pag iyon namang inintindi, kakapusin ka naman. Let's go further sa study hat at narito nga sila. So another thing doon sa God is one, sa Isaiah 44:6-8. And let them declare to them the things that are coming and the event that are going to take place. Do not tremble and do not be afraid. Have I not long since announced it to you and declared it? And you are my witnesses. Is there any God besides me? Or is there any other rock? I know of none, because God is one. So John 17:3, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. And sa 1 Corinthians 8:4-6, for even there is so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things, and we exist for Him, and the one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through Him. James 2:19, you believe that God is one. You do well. The demons also believe, and they shudder, they tremble. So, among the many parts of the Bible, we can see that God is one, declared as God is one. Ang sumunod ay, God is three. God is three, Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. So, Genesis 11:19, ganon din ang sinasabi. Psalms 101, verse 1, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Acts 7:54-46, now when they heard this, and they were cut to the quick, and they began gnashing their teeth at him. But being full of the Holy Spirit, he gazed intently in heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, and said, behold, I see the heavens open up, and the Son of Man is standing at the right hand. Who says this? The first martyr, sino nga ba siya? Si Stephen pala. No? Si Stephen. Sa 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Marami pa. Pero these are among kung saan natin makikita that God is three. They're always together, God is three. From creation until to this present time. At ang pangatlo, God is the three in one. Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Emphasize on the word, the name. Hindi sinasabi daw na in the names of, hindi sinasabi in the name, kasi nga 3 in 1. 1 John 5:7-8, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, the Holy Spirit, and these three are one. So, among the references, katunayan na sa Bible, which is the absolute truth, ang ating pinag-aaralan ay absolute
tunay din, na walang pagkakamali ang mga tinuturo sa atin ng mga unang mangangaral. In the New Testament, all three persons are associated together on an equal basis, and among them, in several events. Itong tatlong ito ay sama-sama daw, sister. Yung sa Jesus baptism, sa Matthew 3, 13-17, the voice of the Father, this is my beloved Son. Son baptized and the Spirit descending like a dove. Yung tatlo ay naroon siya. Ang boses, ang binibinyagan, at ang symbol ng Holy Spirit. Ang pangalawa, dun sa salvation sa 1 Peter 1:2. Chosen by the Father, sanctified by Spirit, sprinkled with the blood of Jesus Christ. Ang pangatlo ay sa sanctification, 2 Corinthians 13:14. The grace of the Lord Jesus, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit. Ang pang-apat, sa Christian baptism, Matthew 28:19, baptize them in one name, yet three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa Christian growth, 2 Thessalonica 2:13, chosen by God, loved by the Lord, sanctified by the Spirit. It simply shows how easily the writers of Scriptures pass from one person to the Trinity to another, doing so in a way that assumes their equality of nature while preserving their distinct personhood. Parang so smooth na nasabi yung tatlong persona sa isang espiritu, sa isang pagka-Diyos, ay so smooth because really that is the truth. Kaya nga, yun ay isang katotohanan na dapat nating angkinin at paniwalaan. If the doctrine of the Trinity is not true, it would seem to be blasphemy to speak so freely the Father, the Son, and the Holy Spirit in one and the same breath. Yun pala ay do not use the name of God in vain. But since we say, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, that's the Holy Trinity, and we see it from the heart, it is not blasphemy. As a matter of fact, there is a full respect. Lately, tayo ay napapunta doon sa, paano mo i-drawing ang iyong, saan ba tayo nagsimula? Sister Ria noon? Paano mo i-drawing dito ang iyong, sa Bulacan, paano mo i-drawing ang unity? Dito naman, paano mo i-drawing ang iyong tatay ba? Anyway, something like that. Parang may trending. Paano mo i-sketch, paano i-drawing ang unity? Kami sa Bulacan. Naku, sister, ano sa palagay mo? Yung mga i-drawing ng bata, ano sa palagay mo doon talaga? Maganda ang imagination talaga ng batang yung nanalo. Lead by the Holy Spirit. Ano ba yung sa nanalo? Yung may rainbow, tapos oo nga. kompleto yun. Mga kapatid, 4 po yun na nag-participate, mga bata. Kaya lang may isang teacher na maganda rin ang kanyang interpretation. Lahat ay spirit-filled. Yung sa nanalo, ang nakalagay doon drawing niya ay yung rainbow. Nakadrawing na yan. Ang kanyang interpretation day, we are composed of different tongues, different nation, different lahi, and yet, by the power of the Holy Spirit, by the cross of Jesus Christ, there is one love, there is one faith. Ang ganda nga naman, unity. Ay, talaga. At yung tatlo pa, magaganda rin, pero talagang itong isa ay umangat ng konti. So, yun mga kapatid. Lately, at ito naman sa ating pag-aaral, paano mo daw i-drawing? Hindi naman sketch ng ganyan. In your mind, yung Trinity na ating pinag-uusapan. Ikaw, sister, paano mo i-drawing sa mind ang Holy Trinity? Sa akin, ay yung kompleto na yung kita mo yung logo natin, oh. Sa logo natin. Oh, kita mo yung logo natin, no? Nandiyon ang Holy Spirit, nandoon yung cross, Yung cross, di ba? Yun ang God the Oo. Father. Ang mga pamilyar, yung kaninang sinabi, pwede daw ma-imagine natin that the Holy Trinity ay nire-represent ng nature ng water, ng tubig. Merong solid, which is the ice, merong liquid, which is the water, at merong spirit, which is the vapor. Vapor. Kaya nga lang daw, hindi ito pwedeng kalimitan ng isa lamang. Yan, dry ice, yan ang pangano doon. Ang isa pa na sinasabing pwede nating ma-imagine, ang Holy Spirit ay lately, ito ko lang nalaman, yun daw itlog. Bakit? Ha? Bakit mo nasabing Ang itlog?
talagang kumpleto yung tatlo at buo. Maliban na lamang doon sa in-induce ng science na inalis yung pula. Yung daw with the shell, God the Father, then the egg white, white. and then the red yolk. or yellow yolk. Yun daw ay isang pwedeng drawing mo sa Holy Trinity. Yun daw ating being. Tayo daw ay may body, may soul, and spirit. Pero yung aking huling nakita, ewan ko, para namang ito'y alam na rin ng marami, pero parang ngayon lang na-emphasize sa akin na paano ba yung Holy Trinity mo idodrawing sa iyo. Sabi ni Dr. Henry Morris, ang isa daw napakagandang pag-illustrate nito is pamamagitan nung the entire universe is Trinitarian by design. The universe consists of three things. The universe, kalawakan. Here is the matter, yun ang space and then time. The matter, anything that is solid, anything that occupies space. And then the space, the pagitan nila. And then the time, they evolve, they move, the year, the days, the second. Yun daw ay isang interpretation which is God creation. Maganda rin yun, ano? Hindi yun mababago, hindi mawawala ang isa doon sa tatlo na yun. The matter, the space, and then the time. And take away one of these three and the universe would cease to exist. But each one of these is itself a trinity. Bawat isa daw doon sa matter, sa space, at saka doon sa time is trinity in nature. Yung matter kasi, ang kanyang sinasabi, meron itong mass, meron itong mahawakan ka na solid. Meron siyang mass. Pagkatapos, meron siyang energy. Energy to move, energy to fall, or energy to move up. And meron siyang motion. Tayo, we are matters. Living matters tayo. So, Trinity pa rin daw ito. Ano pa yung isa? Yung space. Pag sinabing space, ito, space, walang solid things na bablock. Meron itong length, meron itong width, at meron itong depth. Medyo analogy, parang tatlo nga naman na hindi pwedeng paghiwa-hiwalin. And then the time. The time. Sa time, ang tatlo naman represent sa Trinity is the past, the present, and then the future. Hindi mo maalis ang alinman dyan. Lagi nang may past, may present, at saka merong future. So, doon sa Psalms 19:1, nakakatuwa din ito. The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hand. And this is the Holy Trinity, the representation of the Trinity. Of course, ang lahat ng ito ay representation lamang. Katulad ng Holy Cross of Jesus Christ, ito must go beyond. Representation lang ito. Symbol lang ang lahat nating naungkit na mga drawing or imagine natin. So, they don't probe the Trinity, they simply help us understand the concept. So, lahat ng nabanggit, concept lang ang binibigay sa atin. Nothing can parallel even to the nearest distance ng Trinity, the doctrine, at saka whatever three that is inseparable ay pwede nating matukoy. Just an inspiration, just a concept, knowing that ang tatlong ito ay nariyan. Iisang Diyos, tatlo ang persona. Amen. Thank you, Lord. Merong magandang insight si nakita. Para bagang, siya bang nakita ko ito? Si Dr. Thomas, anong first name niya? Well, anyway, alala ko pamaya. May magagandang insight din ang Holy Trinity. Ang sabi dito ay, may tanong daw, may tanong. Sabi ay, the Trinity helps us answer the question, what was God doing before He created the universe? Nung ba'y pumasok na rin sa isip natin, mga kapatid na nakikinig, mga kasama ko dito, pumasok na ba sa ating isipan? Ano ang ginagawa kayo ng Diyos before the creation? It's a common question na para isang bata, magandang itanong yan. Lagi tinatanong ng mga bata, Daddy, anong ginawa ni Lord bago yung creation? Ano isasagot mo doon? As a matter of fact, hindi lang mga bata, kundi mga skeptics, yung ba talagang may kapilosopuhan din, para lang malaman din na somehow, atheist, magsasabi ng ganyan. Anong ginagawa nung walang creation? May magandang sagot si Saint Augustine. Alam mo, sabi niya, sister, before creation, si Lord, inihanda na ang impyerno para sa mga katulad mo na pilosopo.
Makulit. Sabi mo makukulit. Oo, sarcastic in nature, pero kumbaga sana malalim eh. Hindi mo talaga pwedeng puntahan yon. Pero isang bagay ang sinabi pa niya sa atin, ano? May magandang sagot si San Agustin, yun na nga. Seriously, the Holy Spirit inspired us this truth about that question. The Trinity teaches us that before the foundation of the world, God was having fellowship with in His own being. Yung tatlo, meron silang fellowship. As a matter of fact, sa John 17:24, ang sabi dito ay, Father loves the Son. Sila mismo, meron silang relationship. Ano pang dagdag na sabi dito sa ating napag-aralan? In some sense, we can never understand that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit have forever communicated and loved each other. May magandang dagdag. Francis Schaeffer, sabi niya, this is where the human desire for intimacy and communication comes from. Ano ba? Kawangki, kamukha, kahawig ng lahat ng attributes. At isa dito, yung ating desire for intimacy. At yun ay present sa Holy Trinity. They are related in relationship and they have this so close as a family relationship. Doon pala natin kinuha. And communications comes from. We are made to communicate. That design is part of the image of God within each of us. It also teaches us that God is never lonely. God is never lonely. Hindi nalulungkot. Hindi siya nalulungkot. He didn't create us because He needed us. God could have existed forever without us. That's the perfection of God. Pero bakit nilikha ng Diyos ang tao, ang mundo? That He made us at all in a statement of His great love and the wisdom of His plan. That again, we cannot question. But it happened. Kaya totoo ito, na talagang ang Diyos ay perfect in everything He plans. In the relationship with one another, wala silang problema. Pwedeng hindi tayo kasali, kaya lang meron siyang wisdom, meron siyang plano para nga sa atin. So what else na makikita natin dito sa Holy Trinity? The Trinity teaches us that God is beyond all human comprehension. Hindi natin ito kayang matarok. Napakalalim, napakataas, napakalawak. If we could explain God, He would not be God. Kung ma-explain natin ang Diyos, masasabi natin, itong Diyos A to Z. Hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos. I can explain one of my children, I can draw or I can describe my wife. Of course, not in fullness kasi hindi ko rin alam yung iba niya iniisip. Pero with God, we cannot say anything na hindi lang yung pinaalam sa atin. Of course, God is love. God is everything. God is powerful. Hanggang doon lang. Pero wala kang maidadagdag para makumpleto talaga ang definition ng God. I have no doubt that God is much more than one in essence, three in person. But since I cannot even understand the simple phrases, I don't worry at all about what else might be true about God. In other words, again mga kapatid, by faith. That is the strength of our relationship with God. It is by faith. Marami tayong hindi maunawan. Very, very radical kasi. Pero by faith na nalig ka, yun ang blessing naman sa atin. And from that faith, dun magsisimula ngayon ang relasyon na higit na mas malalim at higit na mas maganda. Kung ikaw ay confused at nalilito dito sa ating mga nasabi na to, huwag kang mag-alala. You have a company sa mga nakikinig sa atin. Napakarami natin na talagang may kalituhan dito. Pero ang sabi God will provide all the information that you needed as we move on, as you need it. O, praise natin, Lord. There is so much we would like to know about God, but our finite minds cannot comprehend it. We are not free to create God in our own image. Hindi tayo makakapag-create ng ating Diyos. The Trinity sets the limits of human speculation. God is more than Trinity, but He is not less than that. Paano yung English na yun? He is more than the Trinity, but He is not less than that. Again, yun ang isang pagpasalamat natin kay Lord. Ibinigay niya sa atin yung capacity na kaya lang nating puntahan. All of these things will be answered in heaven. And as a matter of fact, sabi na isang nagtuturo, you will not ask question anymore when you are in heaven. Tama. Kompleto na yun. Tama, kompleto Kompleto dun. yun. So, at this moment,
di para na tayong nasa langit habang tayo nasa lupa. Questions will be limited on things that will edify, that will praise the Lord, that will give us all this encouragement, that will lead us to what God wants us, that will lead us to the will of God. So, Donald Webster, Daniel Webster, ang definition ni Webster kasi ganito rin eh. Isang person, isang God, tatlong personas. Tinanong siya, sabi sa kanya how can a man of your intellect believe in the Trinity? Parang isang skeptic, atheist siguro. Paano ang isang taong katulad mo na napakatalino ang maniniwala sa doktrina ng Holy Trinity? Alam mo sagot niya, sister? Hindi ko rin alam kung hindi ko ito nabasa ha. I do not pretend fully to understand the arithmetic of heaven now. Hindi ko naintindihan fully. Meron akong nasa isip pero hindi to the full capacity. May arithmetic daw ang heaven. Siguro this pertains doon man sa sa mga isa sa mga Mormons yata. I think this is the ng Mormons, yung line of belief ng mga Mormons, Jehovah's Witness. They don't believe in the Holy Trinity as defined. Ang kanilang pananalig ay tatlo talaga yung tao doon. Separate sila. Kaya nga ang tanong nila, imposible yan. Sabi daw ng isa ay, 1 plus 1 plus 1 equals 3. It can never be 1. Matagal na natin alam yan, pero yung pa rin nag-originate doon sa mga church na ganoon. I pray I'm not wrong kasi kung minsan, hindi naman ako unang nakarinig. I pray I'm not wrong sa pagkaka-mention ng mga churches na yon. Blessed all of us. So, ang sabi naman ng Kristiyano, hindi naman yan ganyan. Mahina naman yung addition. Gawin mo multiplication. Ano si 1 brother? times 1 times 1 times 1 times 1 times 1 1. equals 1. O ba, kita mo nga naman yon. So, it's a larger portion. Hindi lamang addition, kundi multiplication. Well, anyway, again, everything is para bagang binibigyan lang tayo ng encouragement ng Holy Spirit. We are true, parang gayon. The Trinity should cause us to bow in humble adoration before God, who is greater than our minds could ever comprehend. Thank you, Lord. We are so lost that it took every member of the Trinity to save us. Yun na lamang yun. Tayo ay talagang napaligaw, wala na, kapahamakan na, kamatayan na, wages of sin. Pero dahil sa pagmamahal ng Holy Trinity, all of us are involved to save us, and we are saved. And we are continuously being saved through the power of the Holy Spirit, and at the end, yung glorification natin, yun ang tunay na participation ng Holy Trinity. Another thing na nakita natin sa pag-aaral ay the Trinity exalts the Son and the Spirit. More often than not, ang ating panalangin ay sa God the Father, God the Son. But the Holy Spirit, yun nga, madalang. Isang mga ngaral ang narinig ko nang sabi, whenever you pray, a prayer of thanksgiving, a prayer of request, whatever it is, when you mention a person in the Holy Trinity, actually you are calling all of these three. Lahat ng ito'y involved na rito. Kasi God is the power, Jesus Christ is the person involved because naging tao siya, alam niya ang ating pinapanalangin. But the Holy Spirit has the power to help us on what we need. So, we can pray any of them. Huwag na maging huwag na parang maging detalye. Thank you, Lord. Of course, particularly si Jesus Christ agad yun. Pero at the same time, involved na rin dito ang Father, involved na dito ang Holy Spirit. So yun, mga kapatid, ang isa natin nakita. And then again, what else ang nakita pa natin? Sabi dito, focusing on the Holy Spirit, we focus on the Holy Spirit, which is the topic that we have para sa number 5 na indomitable provision. Sabi dito ay, yung pagka-Diyos ng Holy Spirit, makikita natin ito at least sa following verses sa Bible. Sa Luke 1:35, the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you,
and the power of the Most High will overshadow you, and for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. The Holy Spirit, the Holy Child, the Son of the Holy God. Another thing is Matthew 3:13-17. After being baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on him. And behold, a voice out of heaven said, "This is my beloved Son, whom I will please." John 15:26. When the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify about me. Romans 15:16. But I have written very boldly to you on some points, so as to remind you again, because of the grace that was given me from God, to be minister of Christ to the Gentiles, ministering as a priest the gospel of God, so that my offering of the Gentiles may become acceptable, sanctified by the Holy Spirit. The Holy Spirit, the Holy God. 1 John 14:13-14. By this we know that we abide in him and in us, because he has given us of his Spirit. We have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of our Lord Jesus Christ. So among the many passages na nagpapatunay na ang Holy Spirit ay isa ring Diyos. May sinasabi rin doon sa ilang text na nakita natin that the Holy Spirit performs deeds attributed to God. Number 1 is Genesis 1:1-2. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and void, and darkness was over the surface of the depth, and the Spirit of God was moving over the surface of waters. Sa creation pala, siya yung nangunguna, hovering over. The earth started with just amount of water, volume of water, and darkness. And then the Holy Spirit, siya pala ang umiikot-ikot, nagpapalipaligid doon. So, yun ang isa sa mga attributed to God na ginawa ng Holy Spirit. John 14:16-17, I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him. But you know Him, because He abides with you and will be in you. The Holy Spirit, thank you, Lord. Ito ba ang kaganapan ng sinasabi ni Lord na, do not worry, I'll be with you. I will not leave you nor forsake you. During the period of the Holy Son, ang kanyang presence sa earth is one at a time. In one point, in another point, but it can never be all throughout. Pagdating ng Holy Spirit, the mere fact na ginawa niyang templo ang ating katawan, ang Holy Spirit is everywhere. And truly, the Lord will never leave us. He will never forsake us. It's just a matter of praying to the Holy Spirit within us. So, yun ang kaganapan, katotohanan, na hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. So, another thing, Romans 8:26-27, in the same way, the Spirit also helps us our weakness, for we do not know how to pray as we should. But the Spirit Himself intercede for us with groaning too deep for words. And He who searches the hearts know what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to the will of God. Sabi ni Sister Tess, ito daw yung gift of thanks. Thanks. We don't know how to pray, the Spirit will teach us how to pray. Pray in thanks. Ito kumisan ay gray area pa rin o isang hindi pa rin matatanggap. Kasi hindi pa siguro napapatunayan. Ano ba yun? Doon sa Acts, yung dumating Holy Spirit when Peter nag-sermon siya, ang mga nakikinig ay mula sa iba't ibang lugar, iba't ibang laki, iba't ibang lingwahe. Pero naunawaan ng lahat ng naroon. Paano mo, sister, ma-imagine yun? Kung tayo naroon, naunawaan ng Pilipino, sinasabi ni Peter. Anong dialect, anong lingwahe kaya ang ginamit niya? Batanggen niyo ba si Peter? Hindi. Ano yan eh? Yun daw ang tongues, yun daw ang tongues. Bagamat sinabi, sa Greek, kung yan ang kanyang ginagamit, ang lahat ay nang pumasok sa tenga, puso ng mga nakikinig, kung anong lingwahe mo, yun ang naririnig mo. Naunawaan nila. Naunawaan mo.
na-mention na natin one time. Look at the United Nations or whatever conference that we have about several nations or several tongues. Yung isang speaker, pag nagsasalita na doon sa rostrum, kung ano ang kanyang lingwahe, yun ang kanyang sasabihin. Mostly, English ang marami, kung hindi ka man Ilocano o marami English. Pero once yung mga audience doon, yung members of the United Nations present, pag pinindot nila yung isang button doon, yung pala sa earphone nila, ang naririnig nila kung ano ang kanilang lingwahe. Naka-translate na. Nakatranslate na. Magic of the modern electronics. Reflective question. Sa langit, iba't ibang lahi, iba't ibang wika, iba't ibang kulay. Ano kaya at ano sa palagay mo ang ginagamit doon na lingwahe? Lingwahe ni Lord. Lingwahe ni Lord. Ano ang lingwahe ni Lord? Heavenly language. If we have a heavenly food, such as manna from heaven, we have a heavenly language. Pastor, isang mangangaral ang nagsabi, you will speak in tongues. We don't know. Para lang, isinyer ko lang kasi narinig ko. Kasi during the Acts, nagsalita sa isang lingwahe, narinig ng lahat, naunawaan ng lahat. Because of the miracle. Because of the blessing of the Holy Spirit. Sabi ng mga ngaral, probably, heavenly language will be just one language. At maunawaan ng mga Pilipino. Amen. Huwag natin palalimin kasi yun nga ang misteryo ng ating Yes. ang misteryo. Pero anyway. So, mga kapatid, ito ay yung variety of gifts, yun nga tongues, nagtatangs kami doon sa mga LSS talagang sabi lang namin by faith. Wala makakaunawa agad yan sa unang balsada natin. Pero yung power niya, we have applied that. The power of tongues, praying in tongues. Very, very powerful. Iyak ng iyak di wala kang alam. Yung, i-consider mo ng ungol mo, yung iyak mo, dinala na ng Holy Spirit sa langit at in-interpret yung laman ng iyong puso. Well, anyway, so ito nga po ang ating pinag-aaralan. Talagang ito ay maghahati. Pero again, mag-unite. Sa unang balsada, hindi ganun karami ang mananalig, pero ang sabi nga po dito ay, if you try to explain the Trinity, you will lose your mind. But if you deny it, you will lose your soul. If you try to explain the Trinity, you will lose your mind. But if you deny it, you will lose your soul. I believe in that. Ano man katalino ko, ano man napag-aralan mo, sino ka man, pagka sinabi mo na alam ko na ang tungkol sa Holy Spirit, alam ko ng Holy Trinity, ito yan. Aba, itay ka, hindi ka po pwedeng kuhanin mo lahat yun. Hindi mo pwedeng kuhanin. Hindi nga, mag-iingat na lang. Huwag na lang. Sabihin na lang natin dito, talagang walang mind created to equal the mind of the Lord. Hindi po pwede yung ganun. Kaya lamang, pag dininay mo naman, hindi naman yan totoo, you will lose your soul. Yun na nga ang guide sa atin Yung tatlong power na ito ang kailangan natin. Ay, thank you, Lord. Hallelujah. Sister, ikaw nga pala kasali. Alam mo, napakalawak talaga nitong sa Holy Spirit. Kaya siguro pwedeng ka muna. May Break muna birthday tayo. tayo. Oo nga pala. May mga may birthday tayo. Oo At nga. pwede ito second topic na yan. Oo nga. Next time Sorry. na yan. Familiarity, mga Oo. kapatid. Kasi O, sa bahay. kasi marami pang gagawin yung iba. Pag-aaralan nila ang Holy Trinity. Kaya banggitin na ngayon natin yung happy birthday kung sino may birthday. Oo nga naman. Sorry po. Okay. God bless you. Sige. Ito Nako, yung mga may birthday. June Wow. 25, 2024. Today. So, happy birthday, Sister Romina Gatmaitan. Brother June Manggao. Ito yata ang brother ni Sister Rita. Brother Arnel Garcia, Sister Michelle Orubia. Asawa ni? Asawa ni Arvin. Brother Arvin. And happy anniversary kay Minister Ed. Wow! Oh. And Sister Tess Galletes. Mag-anak ito. Brother RJ and Sister Alpha Bibero. And Anniversary Brother
Rex and Sister Len Dizon. Anak ito ni Sister Chay. Oh, thank you, Lord. Thank you. Oo. Again, ulitin ko ha. Happy Okay. birthday, June 25, 2024, Sister Romina Gatmaitan, Brother Jun Manggao, Brother Arnel Garcia, and Sister Michelle Orubia. And happy anniversary, Minister Ed and Sister Tess Galiete. Blow out yan. Hallelujah. Brother RJ and Sister Alpa Bebero. This is intentional, ano sister? Nung ikasal kayo, o kayo ikasal, parang gano'n sila naman. Ay, ang galing naman. Thank you, Lord. Hallelujah. And Brother Rex And and Brother Sister Rex and Len Sister Dizon. Len Len Dizon. Dizon. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tawagan natin si Bong. Brother Bong. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Happy birthday Happy again. birthday and happy anniversary. Opo, mga announcement Oy, may po natin. announcement. Sige. CSM LSS sa Paranaque Worship Center dito po sa aming kinalalagyan ngayon sa August 24, 2024. That will be Saturday, 8 a.m. This is open to all areas including outreaches. Ay, opo, sige po. And then number 2, yung ating family affair. Wow, Foundation malapit Day and na. album launching October 26, 2024. Dito lang po yan sa South Mall Event Center at 2 p.m. and onward. Bantayan po ninyo ang iba't iba pang announcement. Napakaganda po nung ipinagpipray natin, i-bless tayo para matuloy po yung ating mga programa para doon. Ating pakinggan ngayon isang repeat song for the week, Ika'y Hindi Nagbabago, composed by Brother Mario Garcia. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya.
Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, oh Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord. Sister Cora, pasok. Banat ba to? Napakahirap nito eh. Dahil Holy Spirit ang ating pinag-uusapan. Pero 9:22 na. Thank you, Okay. Lord. Kaya yan ng Holy Spirit. So, sabi nga ni Pastor, napakaganda yung topic kanina, yung Trinity. Napakahirap talaga intindihin yung Trinity pag tayo sa ating sariling kaisipan. Pero sabi nga, narito yung Holy Spirit, pero binibigyan din lang tayo ng limitation na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa akin yung the presence and power of the Holy Spirit. Sabi dito, who is the Holy Spirit? So lagi yung tanong natin, sino ba ang Holy Spirit? Ito yung sa Acts 2, verse 1 to 11 at sa John 16, 12 to 15. Sa Gawa 2, 1 to 11, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa iisang puok na nagkakaisa. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay. Biglang may umugang mula sa langit, tulad ng humahagibis na marahas na hangin, at pinuno nito ang buong bahay. May nagpakita sa kanila na nagkabahabahaging mga dila tulad ng apoy, at ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ibinigay ng espiritu sa kanila ng kanilang sasabihin. Thank you, Lord. Sabi nga, yung Holy Spirit, ito yung isa sa tatlong Holy Trinity. Doon sa John 16, 12 to 15, Jesus promises the disciples the presence and power of the Holy Spirit. Una, before the coming of the Spirit on Pentecost. And next, yung before the ascension of Jesus. And last, the resurrection and the crucifixion of Christ. Yun ay doon sa Acts 2. Yung full story ng coming of the Holy Spirit, basahin na natin dahil napakahaba yung buong Acts 2, basahin natin. So the presence and the power of the Holy Spirit. Dito, He is not the power. Yung sabi nga yung it. But He has the power. So ang Holy Spirit ay may power. So una, He is all powerful. Yung omnipotent. Ito ay dun sa kinoko sa Genesis 1:2. Genesis 1:2, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So, sabi nga omnipotent. Nagsimula ito doon pa pala sa creation. Ang sunod, He is the life, yung giving Spirit, nagbibigay ng buhay. Sa Genesis 2:7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Spirit, ano ba yung spirit? Same word ng wind or yung breath, hangin or hininga. So ang banal na espiritu ang nagbigay ng buhay.
sa ating mga unang mga magulang, and by extension sa ating lahat. Ang Espiritu ring ito ay bahagi ng ginawa ng Diyos sa tao upang matawag na tayo'y kawangkin niya, body, soul, and spirit. Siya rin ang nagbigay buhay sa bawat salita ng Diyos. Ito ay doon sa 2 Timothy 3:16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang patatlo, He is the spirit of conviction. So, una natin, di ba, ang sabi doon, yung unang-una kong nasabi dito, yung spirit yung spirit of creation, yung una. Padalwa is yung He is the life. And patatlo, He is the spirit of conviction. Gumigising, nagmumulat. Sa Juan 16:8-10, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. So conviction of sin, imumulat sa tao ang nagagawa ng kasalanan at ang nawawala sa kanila sa paggawa ng kasalanan. Tungkol sa katwiran, righteousness, na ang katwiran at ang kabanalan ng Diyos ay ibinigay sa atin noong nananalig tayo kay Kristo at sa Kanyang ginawa sa atin. Hindi sa ating mabubuting gawa, kundi sa awa at grasya ng Diyos sa atin. Ang mabubuting gawa ay produkto ng pananampalatayan natin sa katotohanan ito. Iminumulat tayo sa darating na paghukom, kaparusahan sa kasalanan o gantimpala sa gumagawa ng pagsunod sa Diyos. Ipararanas dito pa man sa lupa ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay, katawan, kaluluwa at espiritu. So, yung una kasi yung omniscient, ang sunod pala He's all-knowing God, omniscient. Unang-una sa 1 Corinthians 2:10-11, ngunit ito ihahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So, talagang all-knowing God talagang ang ating Espiritu Santo. Ang padalwa sa Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinman tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturo ng kaluluwa at espiritu, na mga kasukasuan at buto, at nakakaalam na mga iniisip at binabalak ng tao. Ang patatlo, espiritu ng katotohanan. Ito yung pointing to Jesus. Sa John 16:13-15, gayon naman sa pagdating ng espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ito ay sapagkat hindi siya magsasalita ng patungkol sa kanyang sarili. Kung ano ang kanyang maririnig, yun ang kanyang sasabihin. Ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatihin niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin ay ipapahayag niya ito sa inyo. Ang lahat ng mga bagay na mayroon ng Ama ay akin. Kaya nga sinabi ko, tatanggapin niya ang sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Please take note na because the Holy Spirit is a person, He possesses intellect, talino. He knows the deep things of God or all there is to know about God. All the divine truth that comes from God. The Holy Spirit opens our understanding to the meaning of the Scriptures and show us how they apply to everyday living. The Holy Spirit is our live-in teacher who is ready to help us understand and apply God's Word every time we read it, from head knowledge to wisdom. Ang sunod, He is all-present, omnipresent naman. Yung patatlo. Una, sa awit 139:7-12,
Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig na mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ang makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y anduluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim at sa iyong yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. So, ang padalwa naman ay sa 1 Corinthians 6, 9-20. Hindi ba nyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo ay ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, yun yung paraclete. Sabi nga literally one called alongside us. Ngayon, yung implication nito sa Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. As sa Hebrew 13:5-6, huwag kayong magmukhang pera at masihan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Patatlo, He is the spirit of protection and companionship, tagapagtanggol at kasakasama. Sa John 14:15-17, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga tinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Permanent companion. So, in summary, the power of the Holy Spirit, unang-una, He is the spirit of creation, ang espiritu ng paglikha. He is the life, the giving spirit, nagbibigay buhay. He is the spirit of protection, tagapagtanggol. He is the spirit of companionship, kasakasama. He is the spirit of courage, nagbibigay tapang. He is the spirit of conviction, gumigising, nagmumulat. And He is the spirit of all truth, katotohanan. Ito yung pointing to Jesus. So, I think in conclusion, si pastor na magbibigay ng conclusion. Mahaba pa ka ako. Nagsisimula pa. So, sabi po sa ating napag-aralan ay kalimitan, hindi natin nakikita o nadarama ang presensya ng Diyos. At kalimitan ito ay nabablad dahil nga sa kasalanan, dahil sa mga anxieties natin, mga worries natin. Yung anino ng paghihirap, kasama pagkakasakit at ibang pagdurusa, maliit man o malaki ang nagpapadilim sa ating spiritual eye. Pero actually, andyan ang Holy Spirit sa ating tabi. Kailangan natin laging sa isip na ang Diyos ay narito sa mundo in the presence of the Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng constant courage and strength. Nalaman natin sa ating pag-aral na ang Banal na Espiritu ay all-powerful, He is the omnipotent, all-knowing, and all-present. Kaya wala tayong dapat ipag-alala, lagi natin siyang kasama, hindi iwan, hindi pababayaan. All in our favor. It's always like that. All in our favor, but it is all about God. Ang suggestion ng book, According to the Lord, kung talagang gusto nating makilala ang Holy Spirit, first of all, let us begin by seeing the Holy Spirit as someone who is always there, someone whose role it is to help us, not just to do the right thing, but actually help us to want to be the witness to Christ by our action, attitudes. Then we have taken the first step in getting to know Him. Be aware of His presence, claim that He is present. Ang pangalawang step is to want to be transformed by the Holy Spirit. Be submissive
alis ang pride, humble, ang isang stepping stone upang ang banal na espiritu, humility is a stepping stone para matransform tayo ng Holy Spirit. At ang pangatlo ay allow the Holy Spirit to empower us with His gift for ministry. Maraming gifts, maraming binigay sa ating Panginoon. Alamin natin ito mga kapatid at tiyak na meron ka isa at dalawa. At ito'y ating gagamitin. Huwag sasayangin. Wala kasing Kristiyano na talagang pang-bench lang. Kailangan lahat tayo ay active and always standing for the Lord. Again, ang ating pag-aaral po ay nakuha natin doon sa mga references sa internet at ito po yung pneumatology. Pneumatology, it refers to the study of the Holy Spirit. Ito ay taken from the word pneuma, para bang pneumonia, breath and spirit. Yun ang mga original na root word noong pneumatology. Spirit is a pneuma, spirit, a breath. So mga kapatid, hanggang sa susunod nating pagkita-kita, patnubayan tayo ng Diyos, ng ating napag-aralan, ay maging bahagi ng ating pananampalataya. Huwag sasayangin. At let us pray by the song na Empower. hindi natin kaya si Lord pa rin ang ating kailangan. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. Bring out the best in me. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. Thank you, Lord. God bless all of us. In Jesus' name,